Yes, alright mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, grabe. Grabe itong cooking show na to. Mula pa sa Miss Universe kanina. Na mapadpad naman tayo dito sa politika. Bay, meron din pong cooking show. Na kung saan makikita nyo tong balitang to, no? Pakita natin sa inyo. Marcos out. Ramon ang in. SMC or San Miguel Corporation boss eyed as caretaker in military back reset. Kasi merong napapabalita na magkakaroon daw po ng tinatawag na military junta, mga minamahal, na kung saan ang gusto daw po nilang maging caretaker ng bansang Pilipinas ay walang iba kundi itong si Ramon Ang. Anyway, bakit si Ramon ang ipapalit? 'Di ba? Labag yan sa ating konstitusyon. At beside, wala naman tayong economic collapse. 'Di ba? Pangalawa, wala din naman tayong food shortage. So bakit magkakaroon ng military reset? And tawag pa dito, wala naman tayong problema sa banking crash. Wala din naman tayong problema sa oil shock. Wala din naman tayong problema sa national emergency. 'Di ba? So bakit sinusubukan ng iba na magpaandar, 'di ba, ng narrative na military reset, 'di ba? Tapos meron daw pong ipapalit na, meron na daw pong caretaker dito sa presidency, 'di ba, ni PBBM. So bakit kaya ganon? 'Di ba mga minamahal? Ay, may nag-comment. Sabi na nag-comment, gusto kasi nila mima ng chaos. Oy, posible. Ito, basahin pa natin. Sabi dito, gusto nila ng destabilization. Yan, totoo yan. Gusto nila ng destabilization and gusto nilang guluhin itong gobyerno para sirain si PBBM. Pero sadly, mga minamahal, the Philippines is currently stable. So, sa madaling sabi, yung ekonomiya natin ay umusbong, lumalago. So, walang reason para magkaroon ng military junta. At yung infrastructure natin nag-move forward naman na. 'Di ba? And yung government din natin is all is well, working. So, bakit magkakaroon ng military reset? Ngayon, ito, nakita ko tong balitang to. Ito, mga minamahal. Panood natin sa inyo, Para pansamantalang mamuno sa bansa para sa tinatawag na military reset, ang bilyonaryong negosyante na si Ramon Ang. Ang sagot ni Ang sa report na ito ni Bril Montalvo. Ito ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang, presidente at chairman ng San Miguel Corporation. Siya raw ang napipisil na mamuno muna ng bansa hanggang sa susunod na eleksyon. Base sa article na inilabas ng politico.com.ph, usap-usapan daw sa grupo ng nagbi-business ang posibilidad na maging consensus caretaker si Ang. Sa gitna iyan ang tumitinding problema ng bansa sa korupsyon. Bukas daw sa ideyang yan ang iba pang mga kayo lang naman yung nagkiklaim na mayroong corruption, 'di ba? Sila lang din naman itong mga kampo ng mga DDS. Sila lang din naman ang nagkiklaim ng mayroong corruption. At saka ito, iniisip ko din mga minamahal, kung magkakaroon ng military reset, unang-una dapat diyan napapaupuin nila. Syempre militar, 'di ba? Ang nagbabalak niyan. So dapat nasa military group din 'yan. Not unless na lang kung pinupondohan sila ni Ramon Ang. Nagtatanong lang po tayo dito, mga minamahal. Alright, sige, continue tayo. Bilyonaryo sa bansa, lalo na kapag lumala pa ang political paralysis at makaladkad pababa ang ekonomiya. Ayon sa mga bulong-bulungan, pinag-uusapan umano ng mga nasa alta sa syudad ang isang military-backed reset, hindi kudita para raw ibalik ang kaayusan at tiwala ng mga investor. Target umano nitong ihanda ang bansa sa susunod na eleksyon sa ilalim ng pansamantalang pamunuan. Agad namang nag-post sa Facebook si Okay. So, only in the Philippines. 'Di ba? So, ang trip nila ngayon ay itong si Ramon Ang. So, ngayon, bakit hindi pwedeng si Ramon Ang magiging caretaker, 'di ba, ng bansang Pilipinas? Una, hindi po 'yon logical. Pangalawa, hindi rin po 'yon practical. At hindi din po acceptable na si Ramon ang magiging caretaker ng ating president. Kasi merong mga reason. 'Di ba? Business mogul / public sector leader. So,
Iba ang corporate leadership, mga minamahal, sa pangangasiwa ng bansang Pilipinas. And we all know that. Hindi mo pwedeng, kasi iba yung ano mo iba yung nakasanayan mo 'di ba, na grounds kaysa dito sa ginagawa ng ating presidente. Kasi hindi porket na malaki yung empire mo, pwede ka nang mag-manage ng national security. Hindi mo, di porket malaki yung empire mo, kaya mo nang i-manage yung foreign policy, yung fiscal policy, military relation, diplomacy, di ba, constitutional processes. So, yung political leadership, mga minamahal, involves public trust, not just capital or business capital. Big business capital. Kasi magkaiba po yung dalawang yon. Pangalawa, ito yung massive conflict, which is yung conflict of interest. Kasi imagine, isang malaking conglomerate ang magiging caretaker ng bansang Pilipinas. Paano ang government contracts? Paano ang infrastructure bidding? Paano ang regulatory decision? Yung oil, yung energy, yung airport projects. Paano lahat ng mga yan? So, lahat ng yan, posibleng bumagsak, mga minamahal, nang dahil sa conflict of interest. Dahil ang SMC or San Miguel Corporation ang pinakamalaking private conglomerate sa bansang Pilipinas. Ang tawag dyan, mga minamahal, hindi corporate takeover. Hindi din public administration. I mean, ang tawag dyan, mga minamahal, is corporate takeover at hindi public administration. So, ni-research ko ito, mga minamahal, binasa ko. Kaya medyo pasensya na, tinatry ko yung best ko na ipaliwanag sa inyo. And si Romong, ang mga minamahal, just to be fair and square, hindi po siya elected. So, hindi po siya pwedeng maging accountable at wala siyang mandate. Diba? Kasi si PBBM ay binoto ng 31 million Filipino. Si Ramon Ang hindi naman po tumakbo. Walang political mandate, walang public accountability, and wala siyang democratic legitimacy. So, sa madaling sabi, hindi pwedeng daanin sa pagiging caretaker ang posisyon na mandato ng taong bayan. So, at the end of the day, mga minamahal, pagbasihan pa din natin yung mga specific na reason kung dapat na bang palitan si PBBM. Dahil unang-una, sabi ko nga sa inyo, wala namang economic shortage. Diba? Hindi naman nagkaroon tayo ng economic paralysis. Gumagana naman ang ating ekonomiya. All is well. So, for what reason? Diba na papatanggalin, papabagsakin nyo si President Bongbong Marcos? Right? Naiintindihan nyo, mga minamahal? And also, madami kasing kontrobersiya ang San Miguel Corporation. Diba? Hindi tayo nagpa-fabricate, mga minamahal, ng issue Ito yung mga public issue ng San Miguel Heights, San Miguel Corporation. Una, yung SMC toll rate disputes. Nandito yan, ni-research natin yan. Tapos ito pa, franchise extension with question raised. Pangatlo, airport project issues, energy sector criticism, public transport service complaints, government regulatory tension. So, yan po, mga minamahal, ang real world example of corporate friction with public governance. Kaya, kung sa negosyo nga, maraming backlash, paano pa kaya sa buong bansa? So, mga minamahal, hindi naman tayo nag-iendorso dito ng junta or ng military reset. Hindi naman natin sinasabi na kung mangyayari ito, kung sa si Ramon ang ipapalit. Anyway, kung tatanungin niyo ako kung sino nga ba ang gusto ni Mima kung sakali lang. Pero hindi naman talaga mangyayari 'yon. Kung sakali lang I would choose Gibo Chodoro. Kung sakali lang, 'di ba? In practical question tayo. What if lang, Mima? Sige, gipitin niyo ako, pilitin niyo ako. What if, Mima, magkaroon nga ng military reset? So, para sa akin, kung ako yung tatanungin si Gibo Chodoro, wala namang iba 'Di ba? Kasi hindi lang naman tayo nagtawag dito Si Gibo Chodoro, siya yung tipo ng taong more logical. Kasi meron siyang national experience sa security. Tapos meron din siyang legal expertise. Former defense secretary din siya. Highly educated din. At alam niya yung military protocols. Hindi siya negosyante na may personal na interest. Mayroon pong malinis na political records, may prinsipyo at mayroon pong paninindigan. So, kung sakaling mangyari man yan, I think Gibo is fit for that position. 'Di ba? As a caretaker ng bansang Pilipinas. Kung meron mang mangyayaring transitional figure or hypothetical scenario, I would choose
Gibo Chodoro rather than Ramon Ang. Kung ako lang naman yung tatanungin. Pero, sa madaling sabi, hypothetical question lang naman yan. And hindi naman talaga yun mangyayari. So, at the end of the day, si PBBM pa din naman ang presidente ng bansang Pilipinas. Kasi itong mga destabilizer na to, ang gusto nilang palabasin, weak ang ating admin. Gusto nilang palabasin na bagsak ang buong bansa. Gusto nilang magmukhang may vacuum of leadership. Gusto nilang maggamit ang military narrative, 'di ba, para guluhin ang publiko. So ganoon naman talaga yung goal nila, 'di ba, mga minamahal. So pero yung actual situation ng bansang Pilipinas, okay naman tayo 'Di ba? Talagang nagkakaroon lang talaga ng tawag dito ng political sabotage, tapos image destruction, tapos power grab. 'Di ba? Na dinidisguise nila as a reset. Pero yung totoo, stable naman ang ating gobyerno, stable naman ang ating ekonomiya, stable ang ating foreign relations. So, bakit pa? For what reason pa? Para magkaroon ng military junta. Kasi kung tutusin, si PBBM, meron siyang mandato. 'Di ba? Meron siyang stable na governance dito sa bansang Pilipinas. May improvement sa economic indicators. 'Di ba? May sober foreign policy, hindi authoritarian, hindi magulo ang administrasyon, hindi nag-overreact sa destabilization attempt, kalmado at maayos, 'di ba? Ang pagpapatakbo ng bansang Pilipinas. So, for what reason pa? 'Di ba? Na magkaroon ng military junta? Hindi naman 'to panahon ni Digong Yung panahon ni Digong, puro raid, puro gulo, puro patayan, puro tukhang. Ngayon sa panahon ni PBBM, governance, diplomacy, ano pa ba? Stability, continuity, modernization. Kaya kung, di ba, nakakapagtaka, magkakaroon ng military reset at napaka-stable naman ng ating gobyerno. Di ba, sa mali ng mga minamahal, anyway, to make the long story short, hindi pwedeng si Ramon ang maging caretaker ng bansang Pilipinas. Hindi din pwedeng corporate ang mag-take over ng government. Hindi din pwedeng daanin sa intrigang military reset kuno. At hindi pwedeng palitan ng presidente na may mandato. At higit sa lahat, mga minamahal, hindi nila mapapatalsik si President Bongbong Marcos. Walang basihan ng kanilang mga narrative. Wala namang national crisis. Diba? Wala namang destabilization na papasa sa taong bayan. So, yung mga ini-insist or iniisip nitong mga DDS na to, DD shit na to, antayin nyo na lang yung 2028 national presidential election. Huwag kayo masyadong Gina pabagsakin si PBBM. Diba, baka sa kaka-Ginin nyo na pabagsakin si PBBM, di nyo namamalayan na kayo na pala yung napapabagsak ng sarili ninyong mga ideolohiya. Diba? Anyway, mga minamahal, yun po. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell, mga minamahal, for more updates. So, sa mga Team Replay, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo dito nga po sa ating munting channel.